Date you? Seryoso ka? Hindi ko man lang naisip na gawin yun. Anong tingin mo sa akin? Cheap? No way! Lost! Tandaan mo ang lugar mo. Construction worker ka lang. Wala nang iba pa. Si Jeremiah ay dating isang mapayapang construction worker. Ang tanging ginawa at pinagtuunan niya ng pansin ay ang kanyang trabaho. Hanggang sa nakilala niya ang isang magandang babae, ang magandang anak ng kanyang employer. At simula noon, nagsumikap na siya para mapansin siya nito. Isang karangalan talaga kung ako'y mapapansin ni Miss Denise. Ang ganda niya talaga. Laging sinasabi ni Jeremiah habang nakikinig sa kanya ang kaibigan niyang si Aksho. Sa bandang huli, nakilala ni Jeremiah si Miss Denise. Sir, nandito ako para i-update ka tungkol sa... Ay, sorry, wala ang daddy ko. You can tell me the updates though. Putol ni Denise at halos hindi na nakaimik si Jeremiah dahil nauutal siya habang nakatingin sa magandang babae. Hello po Ma'am Denise. Ako po si Jeremiah. It's very nice to meet you po. Sabi ni Jeremiah habang nagpapakilala at pinipigilan ang kanyang sarili sa pagkautal. Tumango lang si Denise habang kinukuha ang folder na may dokumento kay Jeremiah at agad na isinara ang pinto. Dahil sa sobrang love-struck si Jeremiah, hindi niya nagawang iproseso kung paano lamang siya tratuhin nang walang pakundangan at ang pinto ay bumagsak sa harap ng kanyang mukha. Bumalik si Jeremiah sa trabaho na nahihilo dahil sa pag-ibig at halos ilang beses niyang aksidenteng nasaktan ng kanyang sarili sa kanyang kagamitan. Sa kabutihang palad ay nandyan si Aksho para iligtas siya sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos nito, palaging sinisikap ni Jeremiah na simula ng pakikipag-usap sa magandang babae. Nagsisimula siya sa simpleng, "Hello po ma'am," o "Magandang hapon po, Miss Denise." At paulit-ulit niya itong ginagawa kahit na tumatango o awkward lang nang ngumingiti sa kanya si Denise. Minsan, kakaiba na ang tingin ni Aksho sa kanyang kaibigan pero gayunpaman, suportado pa rin niya si Jeremiah kahit minsan ay nagmumukha itong tanga. Madalas ay nahihiya si Aksho para sa kanyang kaibigan kung paano binubuhusan ni Jeremiah ang kanyang sarili ng tubig para magmukhang hot sa tuwing nandyan si Miss Denise. O paano biglang hihilingin sa kanya ni Jeremiah na gagawin niya ang kanyang trabaho para sa kanya kahit na break na niya dahil nandyan lang si Denise. Sa kabila ng lahat ng katangahan ng kanyang kaibigan, ay nariyan pa rin siya para suportahan si Jeremiah. Mula sa dulo hanggang sa huli, nandyan si Aksho para suportahan ang kaibigan hanggang sa dumating na ang pinaka-espesyal na araw para kay Jeremiah. Ang araw na sa wakas ay yayayain niya si Miss Denise na makipag-date. Ngayon ang araw na ang pinakamamahal mong babae ay magiging sayo na. Good luck ha. Todo suporta ako sayo. Sabi ni Aksho habang nakaakbay sa balikat ni Jeremiah. Salamat pre ha. Kailangan ko talaga yan. Sobrang kaba yung nararamdaman ko ngayon. Natatakot ako na baka maloko ako at masira yung pagkakataon ko. Nag-aalilang sabi ni Jeremiah habang sinisimulan niyang kuskusin ang kanyang mga palad. Okay lang. Magiging okay din ang lahat at magiging okay din ako. Ikaw, alam ko. Sabi ni Aksho habang nakangiti sa kaibigan at mabilis namang ngumiti si Jeremiah pabalik. Salamat Aksho ah. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Malamang mamamatay ka. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kitang kinailangan na iligtas mula sa aksidenteng pagmamartilyo ng iyong kamay o yung pagkahulog sa hagdan dahil nadidistract ka sa pagtingin kay Miss Denise. Hay, talagang ginagawang tanga ng pag-ibig ang mga tao. Napabuntong hininga si Aksho bago niya tinapik ang likod ng kaibigan. Sige na, iyain mo na yung babae mo. Good luck bro. Siguraduhin mong hindi ka madadapa sa sintas ng mga sapatos mo ha. Natatawang kinakabahan si Jeremiah nang tumakbo para hanapin ang babaeng pinapangarap niya. Salamat sa kahangahangang kasanayan sa pagmamasid ni Aksho. Nalaman ni Jeremiah kung nasaan ang babae sa sandaling ito.
Sa tapat ng building na pinagtatrabahuhan ni Jeremiah ay may maliit na cafe. Ayon kay Aksyo, madalas niyang makita si Miss Denise sa cafe kasama ang mga kaibigan nito. Kaya doon nakasalukuyang nagtungo si Jeremiah. Kasalukuyang suot ni Jeremiah ang pinakapresentable at formal na damit at nakaistilo ang kanyang buhok. Ayon sa mga kaibigan niyang babae, gwapo daw siya, kaya sumang-ayon siya sa ganitong itsura. Ayaw niyang magmukhang pawisan at madumi kung tutuusin. Gusto niyang magmukhang gwapo at presentable sa harap ng pinakamagandang babae para sa kanya. Sa kanyang mga kamay ay isang bouquet ng magagandang rosas. Napansin niya kung paano may maliit na garden si Miss Denise sa likod ng kanilang bahay at napansin niya kung paano nag-aalaga ng dark red roses ang babae. Kahit naisip niya mga rosas ang paboritong bulaklak ng dalaga. Isa pa, may bitbit siyang isang box ng homemade chocolates na gawa ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay gumagawa ng pinakamahusay na homemade chocolate kaya't napagpasyahan niyang bigyan nito ang babaeng kanyang itinatangi. Matapos tumuwid si Jeremiah sa kalsada, tinignan niya ang kanyang sarili gamit ang bintana ng kotse at inaprubahan sa isip ang itsura niya. Handa na siyang lapitan ng babaeng gusto niya. Nang malapit na siya sa cafe, napansin niya ang figura ng magandang babae at nagningning ang mga mata niya nang makilala niyang si Denise yun. Bumilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng cafe. Sa glass door, nakita niya ang magandang dalaga na napapaligiran ng mga kaibigan nito. Tunay ngang nasa paraiso ang kanyang puso at sumasayaw ang paru-paro sa kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng kaba at bigla siyang pinagpawisan, ngunit nagawa niyang kalmahin ang sarili at tuluyan ng pumasok sa loob ng cafe. Slowly but surely, naglakad si Jeremiah papunta sa table ni Denise pagkapasok sa cafe. At habang papalapit siya, habang hawak-hawak ang kahon ng mga tsokolate at pulang rosa sa likod niya, napansin siya ng ilang kaibigan ni Denise na naglalakad at agad nilang sinabihan ang kaibigang babae. Hello! Binati ni Jeremiah ang grupo at ipinagmalaki niya ang sarili dahil hindi siya nauutal. Ilang kaibigan ni Denise ang bumati pabalik pero may mga ibang hindi naman siya pinansin. Lalo na ang lalaking nakaupo sa tabi ni Denise. Mukha namang masungit at naiinis ang lalaki habang nakatingin kay Jeremiah pero nagpa siya sa Jeremiah na huwag na lamang iyong pansinin. So, hi po Miss Denise. Nahihiyang bati ni Jeremiah at tumaas ang kilay ng lalaking katabi ni Denise. You know this weird guy, Denise? Yes, Adrian. Isa siyang construction worker at isa siya sa mga builder na gumagawa ng garahe namin. Sabi ni Denise, sabay higop sa kanyang juice. Opo, tama po ang sabi ni Miss Denise. Nakangiting sabi ni Jeremiah. Tuwang-tuwa na naalala talaga siya ni Miss Denise. Aha? So anong ginagawa mo dito sa halip na magtrabaho? Sabi ng lalaki na nangangalang Adrian at naiinis si Jeremiah sa palagiang pagpapamiglas niya pero napagdesisyon na niyang itago na lamang ito dahil ayaw niyang mapahiya sa harap ng babaeng gusto niya. Actually, ako ay narito para huminto si Jeremiah sa kalagitnaan pagkatapos ay inilapag ang mga chocolates at ang mga rosas na itinatago niya sa likod niya. Napabuntong hininga ang mga kaibigan ni Denise at ang iba pa sa cafe na nakapansin sa nangyayari. Nandito ako para yayain si Miss Denise na lumabas at mag-date. Sinabi ito ni Jeremiah habang iniabot ang mga tsokolate at ang bulaklak kay Denise. Halatang namula ang kanyang mukha. Sa bawat segundong lumilipas, patuloy na kinakabahan si Jeremiah at patuloy na lumalakas ang kanyang kaba. Nagsimula na mag-marathon ang kanyang puso nang kunin sa kanya ni Denise ang kahon ng mga tsokolate at ang bouquet ng rosas. Tumayo si Denise at umikot sa mesa. Dahan-dahang lumapit kay Jeremiah. Inilahad ni Jeremiah ang kanyang mga braso habang naghihintay ng yakap. Ngunit nagkamali siya. Hindi siya pinuntahan ni Denise at sa halip ay nilagpasan siya. Ibinaba ni Jeremiah ang kanyang mga braso at tumalikod.
Nalaglag ang puso niya nang makita niyang nagbukas si Denise ng trash bin at itinapon ang mga bulaklak at ang tsokolate. Nawala ang buhay sa mukha ni Jeremiah habang pinagmamasdan si Denise papalapit sa kanya na may naiinis na mukha. Huminto si Denise sa harap ni Jeremiah at saka siya sinampal. Dahil sa sakit ng sampal at sa sakit ng puso niya, hindi na napansin ni Jeremiah ang mga ng mga tao sa paligid at ang mga titig na natanggap niya mula sa dose-dose ng mga tao sa loob ng cafe. Date you? Seryoso ka? Hindi ko man lang naisip na gawin yun. Anong tingin mo sa akin? Cheap? No way! Lost! Tandaan mo ang lugar mo. Construction worker ka lang. Wala nang iba pa. Hindi mo kayang bigyan ako ng marangyang buhay na I deserve. So don't even think about dating me. And don't even bother coming back to work. Ayoko nang makita yung mukha mo. You're fired. Sigaw ni Denise habang nakatingin ang lahat na nagkakagulo. Tumungo si Jeremiah at tahimik na naglakad palabas ng lugar. Hindi siya makapagdesisyon kung alin ang mas matimbang, ang kirot sa kanyang pisngi o ang sakit sa kanyang puso. At bilang pagsunod, kinabukasan ay hindi na bumalik si Jeremiah sa trabaho. Nag-alala si Aksyo, kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang matalik na kaibigan. Pagdating ni Aksyo sa bahay ni Jeremiah, nakita niya na magulo ang bahay nito. Sinabi ni Jeremiah kay Aksyo ang mga nangyari at nanatili si Aksyo para makinig. Buong gabi niyang pinakinggan ng matalik na kaibigan hanggang sa tuluyang makatulog ulit si Jeremiah. Aksyo, hindi ako naging sapat. Ako ay masyadong mahirap para sa kanya. Ito ang huling sinabi ni Jeremiah bago siya nakatulog. Nag-apoy ito kay Aksyo. Dali-dali siyang lumayo at umalis, habang papalabas para may gawin. Isang bagay na magpapabago sa buhay niya at sa kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, nagising si Jeremiah dahil sa pagyugyog ng kaibigang si Aksyo. Hoy! Ano? Sigaw ni Jeremiah. Tara na! Magsisimula na yung pagsusulit sa loob ng 35 minuto. Dapat maaga tayo. Sigaw ni Aksyo, sabay hila sa nalilitong kaibigan. Exam? Anong exam? Graduate na ako. Sinubukan ni Jeremiah na kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ng kaibigan. Pero hinila siya ni Aksyo at tinitigan. Huwag mong kaawaan ang iyong sarili, kaibigan. Ikaw ay higit pa sa isang construction worker. Kaya nga ipakita natin sa babaeng yun na higit ka sa ganyan. Bumalik na tayo sa kolehiyo, kaibigan. Maging mas mabuti pa tayo kaysa sa babaeng dumurog sa puso mo. Sabi ni Aksyo na may determinadong ekspresyon sa mukha. At nag-apoy din ito kay Jeremiah. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Jeremiah. Okay, halika na. Ako ay higit pa sa isang construction worker lamang. Ilang taon na ang lumipas. Isang araw, naimbitahan si Denise at ang kanyang ama sa isang party. Ang sabi sa imbitasyon ay magiging isang maliit na salo-salo lang ito. Ngunit nang dumating ang dalawa, nagulat sila sa napakalaking malabol na venue. Agad na umupo ang dalawa sa kani-kanilang upuan habang hinihintay ang pagsisimula ng event. Kung tatanungin mo si Denise, sasabihin niyang ayaw niya doon. Ngunit dahil sa kanyang ama, napilitan siyang sumama. Sinabihan si Denise na ang host ng party ay isang mayaman at gwapong lalaki. At ang tatay ni Denise, ang personal na nagtanong sa kanya kung pwede niyang kausapin ng lalaki at pumayag si Denise. Dahil mas maraming pera para sa kanyang ama, ay nangangahulugan din ng mas maraming pera para sa kanya. Sinusuportahan ni Denise ang plano ng kanyang ama, ngunit hanggang sa nabunyag ang host ng party. Isang lalaking kilalang kilala ni Denise. Isang lalaking minahal siya noon. Kinabahan man si Denise na makitang muli ang lalaki. Naisip ni Denise na napakadali ang pag-akit sa lalaking ito sa bitag niya dahil may nararamdaman ang lalaking ito sa kanya noon. Nararamdaman na niya ang pagkapanalo. Buong gabing pinagmamasdan ni Denise ang anyo ng lalaki. Hanggang sa wakas, nakasilip siya ng pagkakataon.
Lumabas ang lalaki sa pinto kung saan ay mayroong kakaunting tao lamang doon at sinundan siya ni Denise. Hi! Bati ni Denise at napangiti ito sa galaw ng lalaki. Jeremiah, that's you, di ba? Dahan-dahang humarap si Jeremiah upang kausapin ng dalaga. Oo, ako nga. Ikinagagalak kitang makita muli, Miss Denise. Sagot ni Jeremiah, pero walang ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumapit si Denise kay Jeremiah at bahagyang iginalaw niya ang kanyang balakang habang sinusubukan niyang magmukhang kaakit-akit. How's life? You're successful now. Oo, tama nga. Napakaganda ng buhay. Salamat sa pagtatanong. Huminto si Denise sa harap ni Jeremiah. Anong nangyari? Ang gwapo mo ngayon, sabi ni Denise habang kinukusot ang mga pilikmata. Nagtapos ako ng kolehiyo kasama yung matalik kong kaibigan na si Aksyo. Pagkatapos ay nagtayo kami ng isang imperyo para sa aming negosyo. Ang pera siguro yung nagpagwapo sa akin sa iyo. Di ba? Habang nakatitig kay Denise. Si Denise ay nakatingin lang sa kanya nang may ekspresyong nag-aalangan. Ngunit para kay Denise, huli na ang lahat para huminto ngayon. Nagpasya siyang itulak ang kanyang kapalaran. Hindi, totoo, ang gwapo mo talaga ngayon. At dahan-dahang naglakad si Denise papunta sa kanya at mas lalong pinaliit ang distansya nila sa isa't isa. Jeremiah, I know you still like me. I can see it in your eyes, sabi ni Denise habang naglalakad at nakatitig sa mga kayumangging mata ni Jeremiah. Alam kong gusto mo pa rin ako, kaya bakit hindi natin bigyan ng pagkakataong muli? Bago pa man subukan ni Denise na yakapin si Jeremiah, lumayo na ang lalaki at nagresulta sa pagkakadapa ni Denise sa sahig. Galit na binalikan ni Denise si Jeremiah, pero nang tumalikod na siya, naglalakad na si Jeremiah palayo. Nagmura at sinigawan siya ni Denise, pero hindi pinansin ni Jeremiah ang dalaga. Nararapat sa iyo yan. Ito ang huling narinig ni Denise bago maling pumasok si Jeremiah sa venue hall.